Magandang araw sa'yo. So, sa mga nakaraang pag-uusap natin, binuuna natin yung high-performance na fattening machine mo mula sa paghahanap ng black gold na darak hanggang dun sa eksaktong 14% booster recipe. Pero ngayon, iba naman. Ang tanong, okay, you built the perfect machine. Paano mo ito poprotektahan? Yun yung mission natin ngayon. Eksakto. Kasi isipin mo na lang yung isang hayop na may sakit para yung sirang makina. At tatlong bagay ang masakit dyan. Una, syempre, hihinto yan sa pagbigat. Talo ka na agad. Sayang yung araw. Oo. Pangalawa, tuloy pa rin yung kain niya ng mamahaling feeds mo, pero yung enerhiya, sa halip na mapunta sa laman, saan napupunta? Sa paglaban sa lagnat. Nasasayang lang. Sayang na sayang. Pangatlo, butas talaga sa bulsa yan. Gamot, bayad sa vet, at yung pinakadelikado sa lahat. Pwede niyang sirain yung iba mo pang makina. Pwedeng mahawa ang buong kawan. Daily check-up daw ang pundasyon ng lahat. Sabi rito, yung 5 minuto mo sa umaga at 5 minuto sa hapon habang nagpapakain ka, yun daw yung pinakamahalagang 10 minuto ng araw mo. Hindi ka lang basta tagapagpakain, no? Para ka na ring health inspector. Tama yan. Kasi dyan mo kailangan i-master yung sining ng pagkilala sa the look. Yung itsura ng isang malusog na baka kumpara doon sa may dinadamdam. At napakalinaw ng paglalarawan nila sa dalawa. Unahin natin yung gusto mong makita palagi, yung tinatawag nilang alistokaw. Okay, ano yung itsura ng alistokaw? Pagtingin mo pa lang, alam mong kumikita ka. Ang mata niyan maliwanag, alerto. Sinusundan ka ng tingin. Yung balahibo, makintab at bagsak. Tapos kapag hinawakan mo yung ilong, dapat medyo malamig at basa. At syempre, ang pinakahalata sa lahat, malakas ang gana. Paglagay mo pa lang ng pagkain, halos sumusugod sa labangan, di ba? Teka, nabanggit mo yung balahibo. Paano mo malalaman kung makintab yun? Kasi parang subjective. Hindi naman natin pinapakintab yung baka, di ba? Paano yun sa practical na paraan? Magandang tanong yan. Yung kabaliktaran kasi ng makintab ay yung itsurang magaspang, tuyo, at madalas nakatayo ng bahagya. Parang itsura ng isang taong giniginaw, di ba? Tumatayo yung balahibo. Oo. Oo, gets ko. May mali sa sistema niya. Baka may lagnat. Isa pa sa checklist ng alistokaw ay yung dumi. Dapat daw parang pati ng burger. Buo pero hindi matigas. At pag nagpapahinga sila, dapat nakikita mo silang nagnangata. Chewing its cud ika nga. Yan ang picture ng isang kontentong hayop. Okay, so malinaw yung alistokaw. Ngayon, ito yung mas importante. Ano naman yung itsura ng matamlay kaw? Ano yung mga red flag na dapat mong hanapin doon sa 5 minutong inspeksyon mo? Eksaktong kabaligtaran lang ng lahat ng sinabi natin. Yung mata, malungkot, bagsak, parang walang buhay, no? Yung balaibong pinag-usapan natin, dito mo na makikita na tuyo, magaspang at nakatayo. Yung ilong kapag hinawakan mo, mainit at tuyo. Malinaw na senyales yan ng lagnat. Minsan may kasama pang makapal na sipon. At yung pinakamadaling mapansin, siguro yung gana, no? Oo, yun alaga. Iiwan lang yung pagkain o tatayo lang sa isang sulok habang yung mga kasama niya, ayun, kumakain lahat. Sa lahat ng yan senyales na yan, mula mata, balahibo, hanggang sa dumi na baka matubig o may dugo pa, alin daw yung pinakauna? Yung pinakamaasahang warning sign? Ito yung fascinating eh. Yung diin ng source sa dalawang bagay na laging magkasama, kapag ang hayop ay matamlay at walang gana, bago pa man lumabas yung ubo, bago pa maging grabe yung pagtatae, ito raw yung unang isusuko ng hayop, yung sigla at yung gana. So yun pala yung pinakaunang alarm bell? Oo, sabi nga rito, pag napansin mo yung dalawang yan, aksyon agad. Sige, so yun yung early warning system, tumunog na yung alarm, nakita mo na ang isang baka, matamlay at ayaw kumain. Ano raw yung big 3? Yung 3 karaniwang salarin. Unahin natin yung pinakamadalas. Pagtatae o scours. Ang pinakamalaking panganib talaga dyan ay dehydration. Mabilis. Dehydration. Okay. Isipin mo yung baka, parang tangke ng tubig.
Kapag nagtatae, parang kang nagbukas ng gripo sa tangking yun, mabilis siyang maubusan ng tubig at electrolytes. At ang masakit pa para sa'yo, hindi niya naa-absorb yung nutrisyon mula sa mamahaling mong booster mix. So nagtatapon ka lang ng pera. Oo, bawat patak ng dumi niya, pera mo yun. At ang sanhi raw nito, madalas hindi raw malas. Tayo raw ang may gawa. Paano yun? Madalas, ang ugat niyan ay bigla ang pagpapalit ng pagkain. Kasi sa loob ng tiyan ng baka, sa rumen, may bilyon-bilyong mikrobyo dyan, rumen bugs, na sanay sa isang klase ng pagkain. Kapag bigla kang nagpalit, di ba, galing sa purong damo tapos biglang bigay ka ng mataas sa darak na booster mix, nabibigla yung mga mikrobyo, namamatay. Hindi makasabay yung sistema niya. Nabibigla yung tiyan. Oo, resulta. Pagtatae, pwede ring maruming tubig, pero yung diet change daw talaga ang numero 1. Okay, so problema sa management. Ngayon, ano yung engineer's solution? Anong mga hakbang ang dapat gawin sa unang 24 oras? Diretso at simple lang yung protocol. Unang-una, ihiwalay. Agad-agad para hindi makahawa at para ma-monitor mo siya. Okay, isolate. Pangalawa, itigil muna ang booster mix. Huwag nang pilitin, lalo lang maiirita yung tiyan. Pangatlo, bigyan mo lang siya ng malinis na damo. At eto ang pinaka-importante, walang limitasyong malinis na tubig. May nabasa rin akong tip dyan. Yung parang paggawa ng sports drink para sa baka. Paano yun? Baka kasi mali ang timpla natin, lalo pang makasama. Tama yan. Para maibalik yung electrolytes, pwede kang maghalo ng konting asin at asukal. Walang eksaktong formula na binigay, pero yung general rule, kumbaga parang pagtimpla lang ng oresol para sa tao. Sa isang timbang tubig, siguro isang dakot na asukal, isang kutsarang asin. Okay. Ang goal lang naman ay hikayatin siyang uminom at palitan yung mga nawawalang mineral. Tapos obserbahan, kung pagkatapos ng 24 to 48 hours, hindi pa rin tumitigil, lalo na kung may dugo. Yun na. Tawag na ng veterinaryo. Yun na yun. Sige, malinaw. So ang pagtatae, wait and see for 24 hours na sitwasyon. Pero may isa pang problema na talagang emergency daw. Bloat o kabag. Grabe sabi rito, pwedeng ikamatay sa loob lang ng ilang oras. Nakakatakot yun. Oo, napakalaki ng pressure. Ang pinakamalinaw na palatandaan niyan, yung kaliwang bahagi ng tiyan, yung sa may bandang tagiliran. Yung malambot na part, Oo, mabilis yang mamamaga na parang tambol, as in matigas. Makikita mong hirap huminga yung hayop. At ito yung pinaka-critical na kaalaman sa lahat. Alam mo ba na may 2 uri ng kabag? At kapag nagkamali ka ng first aid, patay. ito yung dapat tandaan ng lahat, no? Talagang binigyan ng diin to. Sige, ano yung 2 klase? Okay, ang type 1 ay frothy bloat. Sanhi nito yung sobrang pagkain ng sariwa at basang damo, lalo na yung kangkong o ipil-ipil. Ang nangyayari, yung laman ng tiyan niya nagiging parang bula ng sabon. Libu-libong maliliit na bula. Naiipit yung hangin at hindi niya mailabas. Teka, at ang first aid para dito ay painumin ng cooking oil? Tama ba yun? Parang hindi ka panipaniwala. Mukhang ngang weird, pero may science dyan. Yung langis, binabasag niya yung surface tension ng mga bula. Ha? Isipin mo, tinutusok niya yung bawat bula para maging isang malaking bulsa na lang ng hanin. Pag nangyari yun, kaya na niyang idigay. Kaya oo, para sa frothy bloat, ang first aid ay isang basong cooking oil. Okay, that makes sense now. So, oil versus bubbles. Pero, at ito yung malaking pero, iba yung kwento sa pangalawa, type 2, gas bloat. Dito, sinabi na ang pagbigay ng langis ay isang malaking pagkakamali. Ano naman ang sanhi nito? Ang gas bloat, karaniwang sanhi niyan ay sobrang pagkain ng butil, yung darak o yung booster mix mo. Halimbawa, natapod yung sako, ganun. Eksakto, dito hindi bula ang problema. Para siyang lobo na napuno ng hangin dahil sa sobrang acid mula sa fermentation na pararalyze yung muscle ng tiyan. So hindi niya mailabas yung hangin kahit gusto niya. At dahil hindi bula ang problema, walang silbiyang langis. Tama, sayang lang sa oras. Kaya ang utos dito, malinaw, huwag na huwag magbibigay ng oil. Walang gagawin yung langis dyan, ang kailangan na i-release yung pressure.
Madalas, kailangan na dyan ng veterinaryo. So, tawag agad. Oo, tawag agad ng vet. Habang naghihintay, ilakad-lakad mo yung hayop pero yung pagtawag sa vet ang pinaka-critical. Grabe! Kung iisipin, parehong kabagyan, pero direktang resulta ng maling pamamahala sa pagkain, no? Isa sa damo, isa sa butil. Tama. Okay, panghuli sa Big Three. Ubo at sipon o pneumonia. At ang sanhiraw nito, isang salita lang, stress. Oo, stress. Hindi lang tayong nai-stress. Sa baka, yung stress pwedeng galing sa biyahe, pabago-bagong panahon, o kahit maalikabok na pagkain. Pag stressed sila, bumababa yung resistensya nila. Doon napapasok yung mga bakterya at virus sa baga. At ang pinakamalaking problema sa pneumonia bukod sa nakakahina ay ang bilis makahawa. Kaya yung solusyon inulit-ulit dito ng 3 beses. Ihiwalay, ihiwalay, ihiwalay. Walang duda. Golden rule yan. Dahil airborne to, isang ubo lang ng may sakit pwedeng kumalat sa buong kulungan. So, unang hakbang, isolate. Palagi, ihiwalay, ilagay sa isang tuyo at komportabling lugar. At dahil halos palaging kailangan ito ng antibiotics, ang payo ay malinaw. Tawag agad ng veterinaryo, wag nang mag-eksperimento. Sige. So, what does this all mean? Mula sa pagmamasid, sa tamang first aid, sa pag-isolate. Lahat yan reactive. Ginagawa mo kapag may problema na. Ngayon, dinadala tayo ng source sa isang mas malaking ideya. Yung sistema para hindi na umabot sa puntong to. Yung quarantine pen. Ito yung Engineers Biosecurity Rule. Napakasimple pero napakalakas ng epekto. Ang patakaran, wag na wag mong isasama ang bagong biling hayop sa mga dati mo ng alaga. Hindi pwede. Sa parehong araw, di ba? Oo. Lahat ng bagong dating, walang exception, dapat dumaan muna sa isang hiwalay na kulungan, yung quarantine pen, sa loob ng 21 hanggang 30 days. Teka, bakit 21 to 30 days? Bakit ganun kahaba? May specific na rason ba yan? Meron, may science yan. Yung 21 to 30 days na yan, yan yung karaniwang incubation period ng halos lahat ng sakit sa baka. Ah, okay. Yung incubation period, yan yung panahon mula nakuha niya yung sakit hanggang lumabas yung sintomas. So kung yung bago mong bili ay may dalang virus, malamang sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo, lalabas na yung ubot sipon niya habang nandun pa siya sa quarantine, ligtas yung main herd mo. So yung quarantine pen parang isang holding area para hintayang lumabas kung may sakit man siyang dala. Isang buffer zone. Eksakto. At habang nandoon sila, doon mo gagawin yung daily check-up na pinag-usapan natin. Araw-araw inuobserbahan mo. Malakas kumain, normal ang dumi, walang ubo. Kapag tapas yung buong quarantine period at wala kang nakitang problema, saka pa lang sila pwedeng mag-graduate. Saka mo pa lang sila isasama sa iba. Oo, doon pa lang sila safe. At gaano ba ka-standard yung practice na to? Para lang ba to sa mga sobrang laking farm? Hindi. Sinasabi rito, ito ang sistema na ginagamit ng lahat ng professional na farm sa buong mundo. Hindi sila umaasa sa swerte. Umaasa sila sa sistema. At ang quarantine ang pundasyon niyan. Halos walang gastos, di ba? Isang dagdag na bakod lang. Pero ang proteksyon, grabe. Kaya sa huli, ang pagprotekta sa investment mo ay nakasalalay sa 2 simpleng bagay na ikaw ang may kontrol. Yung mga mata mo bilang inspektor at isang hiwalay na kulungan bilang quarantine officer mo. Tama. Ipinakita sa atin na ang pagiging maagap, yung pag-aalam sa pagkakaiba ng alisto sa matamlay, lalo na yung 2 uri ng kabag, hindi yan trivia. Tools yan? Oo, tools yan para makontrol mo ang sitwasyon. Ito ay tungkol sa pagpapatakbo ng sistema, hindi yung pagsisis sa malas. At iniiwan ka namin sa kaisipang ito. Lahat ng pinag-usapan natin ngayon ay nakasentro sa depensa, pagmamasid, pagtugon, pagbubuod. Pero may pahiwatig sa dulo ng source na ang susunod na antas ay yung kaggamit ng mga offensibang armas tulad ng bakuna at pamporga. Paano kaya magbabago ang laro, no? Gaano katibay ang magiging operasyon mo kapag ang isang matatag na depensa, sinamahan mo pa ng isang malakas at planadong opensa?